Etong si BP Sara, napakabastos, walang manners, hindi ata nag-aral ng GMRC to. Mga ka-GP. Sabi po niya kanina, eto raw si Apo Lakay, kung hindi raw tumigil ang mga Marcos, ay ipapahukay niya at itatapon sa West Philippine Sea. Hoy, nagsisinungaling ka, GP. Hindi ako nagsisinungaling. Ito po, mga kababayan, ang dahilan kung bakit naiinis ako ngayon, naiinis ang lahat ng mga loyalista. Nakikita ko sa comment section, sa Inquirer kanina. Diyos mio, talagang ayaw nilang tumigil. At syempre, dahil tayo, kailangan natin pakitaan itong si BP Sara. Ano ba ang dahilan kung bakit ito pinalibing ng kanyang tatay? Oh. Po, Sir Edus, Madam Vice President, ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, Okay. hukayin ko yung tatay ninyo. Yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Okay, so mga kababayan, kayo po, mga nandyan na nanonood ngayon, mga kapwa koloyalista, o kapwa kaloyalista ng magulang ko o ng mga lola't lola ko, hindi ba kayo naaasar? Hindi ba kayo naaantig sa mga sinabi na ito ni Sara Duterte? Hindi ko na siya sabihing BP. Unang-una, tayo ay galit, kaya tayo hindi natin matanggap si Kiko Pangilinan sapagkat sinabi niya ipapahukay din niya po ang katawan ni Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani. Ngayon, Kiko Pangilinan 2.0, mas malupit pa. Sa West Philippine Sea niya po huhukayin. Ay itatapon rather. Pero inyo yon mga kababayan, kayo mga loyalista dyan, wag na kayong wag kayong, kung tatamaan kayo sa akin ngayon, yung mga loyalista nakampi pa rin kay Amy Marcos, parang awa nyo na, wag nyo nang iboto. Meron bang isang anak, mga kababayan, sabi niya mahal na mahal niya ang tatay niya, mahal na mahal niya ang bansang Pilipinas, mahal na mahal niya ang mga ginawa ng tatay niya. Subalit, sa mga sinabi nitong si BP Sara, sa bibig niya nang galing, hindi daw po sumagot itong si Amy Marcos. Bilang isang anak, masasaktan ako. Iba uhukay ang katawan ng tatay mo? Wala kang sasabihin? Bakit, Amy? Takot ka ba talaga? Ano ba ang lihim na meron ka? Bakit hindi mo masabi at hindi mo malabanan ang mga Duterte kahit na binabalahura na ang tatay mo na sabi mo, mahal mo? Mahal mo ba talaga? O ginagamit mo lang ang mga loyalista para may bumoto sa'yo? Baka hindi ka talaga tunay na anak. Baka anak ka talaga ni Lacson. Nagtatanong lang. Pero the way na ikaw ay sumagot, the way na ikaw ay manahimik, the way na lagi mong kinakampihan itong mga Duterte, kahit na niyuyurakan na ang pagkatao, yung buto ng iyong ama, ang kanyang libingan, heto ka, nananahimik, hindi sumasagot sa issue. Di ba? Napakasakit noon. Paano kaya kung malakas pa itong si Imelda? Paano kaya mga kababayan kung nakakapanood pa ng TV itong si Imelda? At napanood niya itong sinasabi ni BP Sara.
Samantalang Amy, ginagamit mo ang nanay mo. Pumunta kayo ng COMELEC, isinama mo pa ang mahinang-mahinang nanay mo. Mahiya ka naman. Sinasalaula ng pamilya no. Wala ka pa rin sinasabi. Kaya yung mga kapwa ko kaloyalista dyan ha, mag-isip-isip na kayo. Hindi porkit sinasabi, hindi, ano lang yan, Trojan horse yan si Amy. Pucha, Trojan horse? Apakabastos. Alatang halata na itong bipe na ito ay walang alam. Ginagamit nyo ang pagpapalibing kay Apo Lakay, pero ang katotohanan naman yan, oo, hearsay ito. Pero kayo, naniniwala ba, mga kababayan, na i-endorse ni Amy Marcos etong si Duterte na walang kapalit? In-endorse niyan sa atin noong 2015 para sa halalan 2016 dahil ang kapalit niyan ay ipalibing talaga si Apo Lakay. At yun naman talaga mga kababayan, kung matalino si Amy, hindi niya gagawin yun. Dahil responsibilidad ng kasalukuyang presidente or incumbent president na ipalibing ang mga taong nararapat ipalibing. Bakit mo nasabi na siya ay nararapat? 'Di ba? Siya ay naging kaaway noon ng mga dilaw. Bakit yun ba ang dahilan, mga kababayan? Di ba merong requirements kung paano inililibing ang mga tao sa libingan ng mga bayani? Ito po, para malaman ninyo at lahat po tayo malaman kung ano ang isasagot, ididibang sa mga tao na nagsasabi hindi dapat ipinalibing si Apo Lakay at pwedeng hukayin. Ko Teka lang. Teka lang po Nawala Just give me a moment. Gigil ako Sa totoo lang. Ayan. Eto, pakinggan natin. May matutunan tayo talaga dito. Ayaw pa mag-play. Ito po. Play na siya. Lumawak po ang sementeryo sa noong pong June 1948, ipinasa ng Kongreso noon ang Republic Act 289. Binubuo ang National Pantheon o kaya Memorial for Presidents, Heroes, and Patriots. Noong 1954 naman po, bininyagan ito ng pangalang Libingan ng mga Bayani na ating kinikilala ngayon. Lumawak po ang sementeryo sa mga susunod na 5 dekada. Ngayon po, halos 50,000 na mga patay ang nakahimlay sa higit 100 hektarya. Lumawak din po ang kwalifikasyon ng mga maaaring ilagak dito sa libingan ng mga bayani. Okay. Sa regulasyon po ng AFP na inilabas noon lamang year 2000, ang mga pwedeng ilibing po dito ay mga Medal of Honor awardees. Ayan, mga kababayan, hinto ko lang. Ito po, who may be buried at libingan ng mga bayani. Itong nakasulat, Medal of Valor's awardees or Valor awardees. Philippine President, which is, mga kababayan, alam naman natin, naging presidente ng Pilipinas itong si Pangulong Macoy. Ano pa? Defense Secretaries, AFP Chiefs of Staff, flag officers, active or retired military personnel, which is isa rin po siya dito, active or retired military personnel. Mga kababayan, ito ay kasama pa, hindi lang basta military, dahil World War II, mga kababayan, ay nagsilbi po si Apo Lakay. Diba? Para ipagtanggol ang bansa natin laban sa mga banyaga. Tapos sasalaulain lang. Putya, kung wala siguro sa tulong nila Apo Lakay, baka ngayon ang Pilipinas ihawak pa rin ng
ng mga dayuhan. Baka hindi tayo nagkaroon ng kalayaan. Mga Oo. Pangulo at mga dating Pangulo, ang mga Secretaries of National Defense at mga AFP Chiefs of Staff, mga flag officers o yung mga general ng AFP, active at mga retired military personnel at mga draftees, trainees at mga milisya, kumbaga mga KAFGO o CBO o mga CHDF na namatay in the line of duty at mga veterano mula doon sa Philippine Revolution hanggang po doon sa World War II. Pero kasama na rin po sa listahan ang mga government dignitaries, statesmen at national artists basta inaproba ng Commander-in-Chief, Kongreso o ng Defense Secretary. Pero po, sinama na rin dito ang mga balo ng mga dating Pangulo, ng mga Defense Secretary at ng AFP Chief of Staff. Sa patakaran po, sino ang hindi pwedeng ilagak sa libingan? Oh, ito, mahalaga to. Sino ang dapat hindi ilagak sa libingan? Dishonorably discharged from the service. Na-discharge ba si dating Pangulong Macoy? Wala. Convicted of offense involving moral turpitude, meron ba? Wala din. So sa madaling sabi, mga kababayan, yung tatay niya has nothing to do with the pagpapalibing dito kay Apo Lakay. Yun ay kanyang responsibility bilang isang incumbent president during his time na ipalibing talaga itong si Pangulong o dating Pangulong Macoy. Mga kababayan, wala po siya talagang ginawa. Sara, ang yabang mo. Alam mo, sa totoo lang, dapat ang itapon sa West Philippine Sea, tama, yun nabasa ko dito, dapat yung tatay mo. Diba? Yung tatay mo, na maraming pinatay, kulang pa ang kanyang buhay, kahit pitpitin mo pa ang kanyang pututoy, hindi yun makakabayad sa 30,000 na tao na pinatay ng EGK. Hindi pa yan makakabayad sa kahihiyan na pinagagawa ng tatay mo dyan sa West Philippine Sea, na halos lumuhod, himuri ng puwet ni Xi Jinping. Akala nyo naman hindi yan may papalibing dyan kung hindi dahil sa aking ama, anak ka ng tinapa. Anong kinalaman ninyo dyan? Ginawa nyo lang yung responsibilidad at yun, mga kababayan, ay talagang dapat gawin ng isang presidente. Kahit kaaway mo yan, kahit hindi mo pa kakilala yan, dapat ipatupad mo. Sabi nyo, Constitution. Nakalagay din yan sa ating batas eh. Nandun yan sa ating Constitution. Balikan ko, mga kababayan. Isinabatas po yan. Noong pong June 1948, ipinasa ng Kongreso noon ang Republic Act 289. Binubuo Republic Act 289. Di ba? Tapos na amyendahan. ang National Pantheon Memorial for Presidents, Heroes, and Patriots. Noong 1954 naman po, bininyagan ng pangalang Libingan ng mga Bayani na kinikilala ngayon. Lumawak po ang sementeryo sa mga susunod na 5 dekada. Di ba? Republic Act, mga kababayan, sa batas yan. Sino nagsasabi sa akin na bawal? At sino na magsasabi sa akin na walang karapatan si dating Pangulong Macoy? Ipinakita na natin yung mga sino ang dapat ilibing at sino ang dapat hindi ilibing. Mga ka-GP Natics. Ako kahit galit ako kay Digong, karapat dapat pa rin na ilibing siya dyan sa libingan ng mga bayani. Pero sabi niya, pwede raw niyang ibenta yun. Ibenta niya na raw sa iba. Pag binenta niya yun sa iba, sa tingin niyo, magiging requirements pa rin yun kahit ibinenta mo? Siyempre hindi. Kung ang pagbibentahan mo ay pangkaraniwang tao, hindi rin yan pwedeng ilibing dyan. Alam mo, nahihilo na to si Sara, hindi niya na alam yung mga sinasabi niya. Tapos sabi niya kay PBBM, wag na lang daw banggitin yung pangalan niya, wag na lang sabihin na nadidismay si PBBM sa kanya. Samantalang sila ang unang tumitira. Di ba? Pag binanatan mo, umiiyak. Sabi ni Mariza Aleta, hukayin niya at siya ang ipalit ng mga loyalists. Kayo mga loyalist, tanungin ko kayo lahat ng mga naririto, ng mga kasama natin, kahit yung mga loyalist na maka-IME,
Kayo ba, iboboto nyo pa rin si Amy Marcos? Type 1 kung iboboto nyo. Type 2 kung hindi. Type 1 kung iboboto si Amy. Type 2 kung hindi. Kailangan ko po ng sagot ninyo. Mga ka-GP. Gusto ko kasi malaman yung ano dito. Yung poll ng bayan. Kasi ito, pambabastos lang sa magulang mo. Type 2? Boboto nyo pa rin si Amy? I mean, type 1? Iboboto nyo pa rin? Maraming nag-1 ha? O baka nagkamali lang yon. Jenny Gilaco? 1? Iboboto nyo si Amy? Type 2 hindi raw iboboto. Marami pa rin 1. Sige nga, tingnan ko yung mga 1 dyan. Boboto pa rin daw nila si Amy. So naniniwala kayo na si Amy ay Trojan horse. Kaya 1 kayo. Si Jose Gali. Kasi ikaw ay taga Ilocos. Okay, sige. Sige lang. Okay lang. Sige, titingnan ko lang. 2, puro 2. Konti lang talaga yung 1. Maintindihan ko maintindihan ko yung 1 na taga Ilocos. Sige. Oo. Alex Sanchez 1. Iboboto raw niya si Amy. Erica Mapagmahal number 2. Marks Channel 1. Marami pa rin. Boboto kay Amy, no? Tanong ko sa inyo, guys. Eto. Alam ko mga loyalist kayo. 'Di ba? Maraming naniniwala na si Amy, Amalia Balmeo, 1 ka din, Doc. Iboboto mo rin si Amy? Ako hindi ko kayang anuhin yung inyong mga desisyon. Kaya lang, sasabihin ko po sa inyo, paano kung tatay nyo po ang winawalang hiya? Paano kung magulang nyo po ang sinasabihan ng ganon? Di ba buhay pa nga yung tatay natin pag nakantiyan? Kahit nga magkaaway ka, galit ka sa tatay mo. Kapag may sinabing masama yung kapitbahay mo laban sa tatay mo, galit ka na? Bakit ngayon? Mga JP, hindi nyo ba naiintindihan yung point ko? Si Amy, she doesn't do anything or she did not do anything to say something dito kay Sarah. Yung tatay niya, binabalahura na, pero okay lang. Wala siyang sinabi. Hindi man lang nag-response. Kasi first thing, nagagawin natin bilang isang anak, kung mahal natin ang magulang natin, sasagot tayo. Uy, bakit naman ganon? Bakit mo gagawin sa tatay ko yun? Baka magwala pa tayo, di ba? Ha? Nagpalit nga si Doc. Hindi, guard is up. I do believe, tama kayo. Mayroong itinatagong lihim si Amy na hindi niya kayang iwasan na alam ng mga Duterte. Kaya ganyan siya. 'Di ba? Merong may 1 ditong pumili. Taga Ilocos daw kasi siya. Hindi natin maano yan kasi baka mamaya malapit yung bahay nila kila Amy. Hindi natin masisiyan. Ayan, pero number 2. At least, sabi ni Alex, lot of prison maybe. Okay. Naintindihan ko po yung mga pumili ng 1. Pero, dito kasi kailangan nating ipakita yung pagmamahal natin, mga ka-GP Natics. Ang pagmamahal ba, kailangan nating itago yan? Ang pagmamahal, kailangan natin iladlad yan. Ang pagmamahal, kailangan po natin ipagmalaki yan. Ang pagmamahal, kailangan po natin ipagsigawan sa buong mundo. Kahit, sabi nga nila, kalabanin mo man ang buong mundo, pero ipagtatanggol mo ang minamahal mo. 'Di ba? Kasi ang pagmamahal yan, pinapakita yan, pinagmamalaki yan, hindi yan itinatago. The mere fact na tinatago mo yan, merong yan, meron yan, yung pagmamahal na yan sa mag-asawa, mag-boyfriend, pag hindi mo yan pinagmalaki, meron yang number 1. Kung hindi naman may number 1 yan, may kabit yan.
inano ko lang sa mag-asawa, hindi ko sinasabi si Aimee, ha? Ang sinasabi ko po, kapag sa mag-asawa, mag-boyfriend, kapag hindi ipinagmalaki yung kanyang kapartner, meron yang number 1. Kung hindi number 1 yan, may number 2 yan. Ayaw niyang mahuli. Ah. Sabi ni Patrick, ginagamit lang ni Aimee si Apple Lakay. Ako naniniwala eh. Kahit nga si Imelda, ginamit niya sa kampanya. 'Di ba? Dinala niya po doon sa Comelec eh. Oh. Grabe itong si Eva Balina. Hindi ko na talaga maintindihan mga ka-GP Natics. At itong si Sarah. Sarah, dito natin makikita ang taong may paggalang sa ibang tao. Kahit na sabihin natin na magkakalaban kayo, sana man lang, respeto. Patay na yung tao eh. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Paano kung tatay mo naman ang sabihan ng ganyan na siya ay huhukayin sa kanyang libingan? Eh ako siguro mga kababayan, ang sasabihin ko, hukayin ko, si Duterte kaya ang ipalibing tapos hukayin, pakain natin sa aso. Hindi kaya sila magagalit? Hindi, nagtatanong lang. Kasi, yung hukayin mo, tapos itapon sa West Philippines, yung nakakagalit yun. Eh, paano kung sabihin natin, sige, hukayin din namin yung tatay mo, pakain namin sa aso. Diba? Oh. At least nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan tayo na most of us is actually pinipili po natin na wag nang iboto si Aimee Marcos. Kasi sabi ko nga po sa inyo, pag hindi mo pinagmamalaki yung mahal mo, kung sa mag-asawa at mag-boyfriend, may number 1, may number 2, baka may number 3 pa yan. Diba? Okay. Wag na magalit. Lipat muna tayo sa kabilang